Ready, set, go. Mon, thank you very much at pinaunlakan mo kung mapagbigyan yung request ko for interview dahil isa ka sa mga idol ko. Thank you, sir. General Flores, Ramon Flores kasi is one of the finest na officers and individuals actually sa armed forces, and hindi ako nabobola. And he is also the one of the finest battalion commanders ng Marawi. Pero before that, napasabak din siya ng todo sa Sulu. So, may I introduce General Ramon Flores. Thank you, sir. Alam niyo, sir, nung CGSC kami, nag-volunteer kami sa 1st Division. And then, pagdating namin sa 1st Division, sabi ni Division Commander, kayong dalawa, yung Ranger SF, punta kayo ng Sulu. Ang maganda nun, sir, dahil nung umalis ako sa bahay, sinendo pa ako ng mga anak ko. Sabi nung dalawa kong dalagang anak, pa, babalik ka ha, at ihahatid mo pa kami sa simbahan. Sabi ko, of course, I'll promise you that Papa will be safe. So, fast forward, I assumed the command ng 32nd Infantry Daredevil Battalion. At the height nung 2016, yung campaign to get rid of the Sulu in its adjacent islands ng Abu Sayyaf. That's the mandate noon ni President Aquino. So pag-assume ko ng batalyon, may nakita kagad akong gap in terms of how they operate kasi yung batalyon galing siya ng mainland Zamboanga and then dinala siya sa Sulu noong 2015, so inassume ko siya. So since on my experience as the commandant ng Scout Ranger School, pag nagte-test mission yung mga estudyante sa SPSG area, iba yung may tinuturo kaming iba para hindi siya pang New People's Army, pang LTG, Local Terrorist Group. So from the time na nag-assume ako nung February hanggang June, pinagtiyagaan ko yung batalyon na turuan yung men and ranks niya ng live fire exercise, firing maneuver, paano mag-halt, paano mag-harboring. So, sabi ng mga tropa, sir, hindi namin ginagamit ito dati. So, ang sabi ko, no, gagamitin natin ito kasi malakihan yung gyera dito sa Sulu. When you say malakihan, ang kinoconfront mga 200 to 300 nung large formation pa yung sa Sulu. So, nag-i-enjoy kami pagka nag-ooperate kasi halos ang pahinga ng operation yun, 3 days, maglaba ka lang, kain ng konti kasi hindi ka naman makalabas, swimming, tapos tawagan ka ni Brigade Commander, okay, fights na, go ulit. So, yun yung buhay namin, sir, starting nang nag-assume ako. Somewhere in June 21, pumunta doon si President Aquino, si former Benigno Aquino. Ang marching order niya sa Joint Task Force Sulu noon is you have to encounter yung Abu Sayyaf before I step down from the presidency. That was 2016. Bababa siya ng, I think, June 30. So, after ng briefing, ang sabi sa akin ng Brigade Commander ko, Mon, ikaw ang mag-main effort kasi nasa taas mo lang yata yung ASG. When you say nasa taas, nandun lang sa part ng sinumaan area. So, sir, I am very much willing to do the job. Kaso ang pinoproblema ko that time, sir, is Ramadan. So, yung mga brother Muslim natin, hindi ko man pwedeng i-task for operations. Kasi, yung requirements nga nila on that particular holy month. So, but sabi ko sa tropa, mababawasan tayo ng almost 30 but we can still manage. Basta i-apply lang natin yung natutunan natin dun sa fire and maneuver. So yun na yun, sir. Dahan-dahan, hanggang natumbok namin yung pinagharboran ng almost 300 ASG. Pagsampa namin,
Sabi ko kay Brigade Commander, kay General Faustino, Sir, nandito. Nagkuta sila kagabi. Sabi ni Sir, explore mo, tingnan kung asa nag-exit. Medyo kabado kami dahil nung nilatag ko yung batalyon, hindi nga nangalahati yung pinagharbukan nila. Kalahati lang kami. So sabi ko kay Sir, Sir, dito na ako mag-harbor, pero ang request ko lang, pababain mo yung Port SRB na nandun sa Munggit. Kasi Sergeant MB yan, Sir, eh. Yung pinakadulong bundok. So, sabi niya, sige, mag-link up kayo ni Colonel Manzano at that time. Siya yung Port SRB commander. So, nag-link up kami. Siguro naka-link up kami around 9. So, sabi ni Sir Manzano, sundan mo, dito ako sa kaliwa mo. So ako pa rin ang nag-main effort. Sinundan namin yung ESG hanggang natumbok namin yung pinagkutaan nila nung gabi. Sabi ng tropa, Sir, malaki ito. So sabi ko, excited din ako, Sir, kasi karamihan ng engagement ko prior is puro NPA area. So talagang sabi ko, okay ito. Mapapalaban kami rito. So high spirit, Sir, kahit medyo konti kami, kasi ang style niyan, Sir, yung scout platoon ko, main group, ako yon, yung leadership yung command group, yung leadership ng batalyon, tsaka mix na Bravo Charlie at tsaka Alpha sa likod. So sabi ko sa platoon leader ng scout, dahan-dahanin mo lang, sundin lang natin. Pero bago tayo sumunod, chow muna tayo. Kain muna, para kung sakali, pag na-enkwentro, nakakain na. Sa Ranger kasi, kahit anong mangyari, basta naka-chow, di fights na yan. Bagbaga na. So, kumain kami, Sir. Inimpormahan ko din yung Fort SRB. Sir, pagkakain namin, tusukin ko na ito pababa. Basta i-plank mo lang ako sa left kasi yung kanan ko medyo bundukin. So, sige. After kumain, mga 1200, dahan-dahan na kami. Mga bandang 2, sabi ng tropa, Sir, andyan na sa harap, maingay. So, sabi ko ngayon sa mortar platoon ko, mortar section, ilatag nyo yung dalawa nating 60 na dala. Kasi eminent na. So, tiningnan ko din, Sir, ang application ng namin yun, yung offline map. So, tinawagan ko yung batalyon kasi mayroon akong isang firing battery doon. So, sinabihan ko yung battery commander nung dalawang tubo na ito yung target, pag na-enkwentro kami, bugahan mo. So, yes, Sir. Pero sabi niya, Sir, danger close ito. Adjust ko lang ng 500. So sabi ko, sige, kung yan ang assessment mo, hindi pa kami nagtatapos mag-usapan, Sir, na burn out yung scout platoon kasi masyadong nag-forward yung platoon leader. So bagbaga na ito, Sir. Bagbaga na. So, ako naman, Sir, siyempre, atat na atat, batalyon commander, aabanti sana ako eh. Sabi ng veterano rin na tropa ng Daredevil, Sir, wag, kailangan naming mag-command ka kaysa ma-wounded ka. So, in short, hanap ako ng puno. Kasi yung agimat, Sir, puno eh. So, hanap ako doon. Nagkukumanda ko, Sir. Pero, hindi ako nagmumobile. Kasi first time ko, Sir, na ganun eh. Halos yung waswas ng kalaban. Talagang parang talo pa yung New Year, Sir. Iba so, talaga doon. Oh, iba, Sir. Tapos yung M203 nila, buti na lang, yung M203 nila, Sir, lagpasan din. Kasi ang isang titipis na tinuko ko sa kanya, based doon sa observation namin, pag bumuga yung ESG, huwag tayong bumuga. Lalo na kung hindi naman niya alam yung location. Kasi pag mag-retaliate tayo, mapipinpoint niya, magaling siyang umikot eh, yung sinasabing pintakasi. So yun, Sir, sa katratan, sa scout platoon ko, 5 kagad yung, 5 kagad yung wounded, Sir. So, na-rehearse na rin namin yun na pag may wounded, Sir, dadalhin sa gitna. Then may dalawa akong nurse na tropa, registered nurse. So, license siya. So, pagdating doon sa gitna, nandun din naman ako. So, lalagyan niya lang ng TCC. Alam niya yun eh. So, hanggang nagpa-pile up, Sir. So, kami naman, ang sabi ko, Sir, pwede bang i-maneuver mo sa kaliwa? Ang problema lang, yung ridge line pa lang sinusundan ng Port SRB, Sir, ibang ridge line na. So, ang pagitan namin is defilade, Sir. So, parang ganito, dito siya, nandito ako ngayon. Although ito, Sir, mataas, so hindi rin ako ma-assail dito, so naglagay ako ng plank.
So, bagbagan talaga, sir. Ang tagal. So, nagpa-pile up yung tropa. Pero ang maganda dyan, sir, after 5 minutes, pumutok yung 105 dun sa batalyon. Kasi minala sa akin yung battery commander kasi sa Rento. Sir, hindi ko makontak yung TCP. Sabi ko, pag hindi mo yan pinutok, alanganin kami dito. So, nirequestan ko siya ba? Although policy-wise, kailangan may company, yung may go signal, sir. Pero engagement na kasi. So, flexible naman, sir, ang brigade. So, pinutukan niya, sir. So, nung pagputok, sir, na-ease up ng kaunti. Kumanan yung kalaban, sir. So, sabi ko, nasa kanan. So, adjust kami. So, talagang bagbagan, sir. Yung mga nawuwundid ko, atras, yung mga fresh body, sir, forward kami. Sa medyo mga 100 meters din, sir, yung frontage, eh. Kaya lang, sobra, sir, ang ulan ng 2 o 3. So, nung sabi ng platoon leader ko, anong assessment mo? Sir, i-hold the line ko lang ito. Sabi ko, hold the line mo lang dyan kasi hindi ka namin madikitan. Kasi halos, sir, talaga eh. Madami din wounded yung kalaban. Pero syempre, sir, ang alam naman natin yung ASG na may ang capability niya na ba na mag-i-assault ka din. So, sabi ko, wag tayong static. Kasi yun naman ang pinag-aralan natin. Kaya nga fire and maneuver. So, go tayo. So, ang bilib ako doon, sir, yung lahat ng officer ko at saka key NCO talagang nagle-level up. Yun yung maganda sa Sulu eh. When you are pressed against the wall, lahat ng tropa, gagalaw siya. So, hindi siya titingin sa'yo. Ang kailangan lang niya sa battalion commander is command. Ano bang gagawin namin, sir? Saan ba kami? So, doon sa akin, nakateka nilang ako, kasi ayaw ko rin tumayo, sir, kasi talagang yung tumatayo, nawawaswasan eh. So sabi ko, baka yung promise ko sa anak ko na ihatid sa altar, baka mabalga ko eh. So, yun, sir, gagapang, pupunta, tuturo, tatayo. Pero ang bilib ako doon, sir, yung ibang tropa na tumatayo din talaga. So, hindi naman siguro sila antingan, but they have very confident sa sarili nila na kaya nila. So, yung nagpapilot na yung mga wounded, sir, mayroon pala yung may wounded, sir, na nakikipagyera kasi yung ungol ng maramihan, yung, sir, may tama ako. Although, pag nabigyan na siya ng kaukulang first aid naman, na tumitigil siya, pero yung maingay, sir, pinapatahimik muna namin kasi maririnig ng kalaban eh. Baka mamaya, maswakan kami ng M203, sir, di ang wounded ko madami. So, nung medyo nag-iis na, sir, sabi ko dun sa chief security ko, tayo tayo. Kaso, sir, nagwaswas yung kalaban, so tinamaan dito yung chief security NCO ko sa gilid. Hindi naman siya namatay kagad. So, sabi ko, okay, akala ko nga, sir, noon, counting tama lang kasi tagiliran. So, sabi ko, kaya pa, sir. So, kami, sir, nag-rush up pa rin kami. Kaya lang, hindi namin inabutan yung ASG. Nag-withdraw din sila. Pero kung makikita mo, sir, talagang marami silang wounded and killed din. Later on, na-find out namin na 21, sir, sa official report ang KIA nila. And then, maraming wounded. Ang maganda nun, sir, pag baba ng batalyon ko, na-organize yung mga wounded, dumating naman si Colonel Manzano, yung 4th SRB. So sabi niya, Mon, i-relieve kita in place dito. Sabi ko, sir, tulungan mo lang kaming ibaba yung wounded. Since kabisado ko yung lugar, sir, sabi ko dun sa batalyon, ipasok nyo yung KM450, yung M35 truck. Ipasok nyo yung 250 at saka 450, kunin nyo yung wounded natin dito. Wala kaming patay nun, sir. Tapos tumawag ako kay General, I think si Sir Subihana na at that time. Sabi ko, sir, tutusok ako ng Sulu. Yung batalyon ko, sir, from the encounter area, inuna ko lang muna yung wounded. Pinadala ko, sir, sa Kabusbus kasi nandun yung A7 team ng AFP, yung surgeon, kompleto sila, sir, doon. Pinadala ko na doon, pati yung critical. Yung hindi naman, sir, iniwan ko lang muna. And then, since ang battalion headquarters ko, sir, sa Bunbon, 5 kilometers away, mga 7 to 10 kilometers away from encounter site, binaba ko yung batalyon. Nung nakompleto na kami, sir, pumunta ako ng Busbus. Nung nag-report ako kay Sir Subihana, sabi niya, okay, sige, Mon. So, pinuntahan ko din, sir, yung PG, yung patrol gunboat na magdadala sa kanila sa Zamboanga. I think yung chief security ko, sir, hindi ko na rin makausap. Kaya sabi ko,
I pray na sana makarecover, sir ba. Pero kinalaunan, sir, namatay din siya sa hospital. That's my first casualty, sir, sa Sulu. So, ang nakita kong relationship dun, sir, dun sa Sulu is Kwan. Kahit numerically superior yung kalaban, basta yung leadership from the battalion commander down the line works, at saka maganda yung pagka-apply ng combat power, hindi ka dapat kabahan. Kasi ano lang kami nun, sir, na-declassified naman ito, mga 90 na lang kami nun, sir, from as far as 140 fighting personnel. Kasi nga may Ramadan eh. So yung brother Muslim hindi nakasama. Ang nabangga pala namin, sir, is almost 250 to 300. Kaya lang, since kami nakauna, maganda yung latag, doon na, sir. Pero ang realization ko din sa sarili ko nun, sir, dapat pala pag batcom ka, hindi ka rin static. So, medyo first time ko rin kasi yun, sir, na ganun ka-volume eh. So, sabi ko, next time, pag ma-encounter ako, iikot ako. Anyway, kung mamatay o ma-wounded, at least nakatayo, hindi nakadapa. So, fast forward, sir, tatlong encounter ito, sir. Eh. Yung pangalawa kong encounter, sir, doon na sa 2nd District yun, Panamao area. Omar area, sir. Doon na, sir, talagang tinayuan ko siya, nagko-command ako. Tapos yung ibang leader, sir, ginagaya din ako kasi syempre, may yabang din kasi, sir, yung mga company commander eh. Oh, sige. Another war story to. Yes, sir. Okay. So, Mon, yung first war story mo yon, and para makap natin yung war story mo na yon, pwede bang i-ano mo yung at that age, ano ka na? 40 plus ka na eh. 44 ata, sir? 44 ka na. 44, sir. Fighting, still fighting, Yes, di ba? Pwede mo bang ikwento, Colonel ka na, Yes, di ba? Pwede mo ba ikwento yung spirit ng ganun ba? Kasi, di ba, napapanood lang nila yung mga war yes, movie sir. ng mga kano na yung mga ano. Pero dito sa atin, 44 years old, Colonel, umaaway pa. Pwede bang ikwento mo yun? Yes, sir. Alam niyo, sir, nung pagpunta namin sa Sulu, hindi naggaanong nagbo-volunteer doon. Kaso, nung nag-volunteer ako sa ibang division, sabi nila, puno na. So, nagpunta ako ng Sulu, sir. Actually, volunteer kami, 5 kami doon, sir. So, nung napunta ako doon, ang mindset ko, sir, talaga is operating battalion commander kami. Parang company commander ka ulit. So, from June, sir, to nung first operation ko, sir, I think last part ng February, grabing attitude, sir, kasi parang mag-backdown ako. Kasi yun yung unang inakyat ko yung Mount Sinumaan eh. So, Tumatanda na tayo. ano bang napasok ko dahil samantalang yung ibang counterpart na battalion commander, sir, nasa TCP, in fairness sa kanila, because it's a different war sa NPA area. You are not operating, you're just commanding from the tactical command post. Nandun pa rin siya, sir, sa looban, pero you are not with your troops. Para sa hindi nakakaalam, sa Sulu, iba. Pag nag-operate ka doon, dala-dala mo yung buong batalyon mo. Kung 150 kayo to 200, kasama ka. So ngayon, siyempre, sir, I am a commanding an infantry battalion, and yet, Scout Ranger qualified ako. So, mahirap siyang na mag-back down. So, Sandali, dati pang commandant ng Scout Ranger Yes, School. sir. Saka dating nakakaya siya kasi may mga estudyante ko. So, I convinced myself na next time ulit, after this operation, talagang hindi na attitude dito, malakas na ako, sir. Kasi siyempre, normal naman yan, sir, eh. From the time na, siguro ang last kong FTX sa PMA, nung tactical officer ako ng ECO, after na, that was 2005. Ang next na lakaran ko, sir, 2016. So, 11 years kang hindi nagsuot. Ang mahirap pa naman, sir, sa Sulu, yung combat rig mo, may plate, kompleto sa 10 30-rounder na magazine, yung backpack mo. Siyempre, sir, may pride tayo. So, yung backpack mo, ikaw magdala. Hindi mo ipapadala yan kasi that's part is still of leadership. Of Malakas course. ka dapat kasi yung tactically and technically, sir, yung tactical side is physically fit ka. So, umaway, sir, ba? Kasi away yung pinuntahan, sir, eh. So, yun, sir. Napanday siguro ko, nung June, sir, kalakasan ko na yan. I think because of the 3 to 4 months na operation na dire-diretso.
So sa amin sir, kasi since nga ang pahinga kaunti lang, pag nasa CP ako, wala man ako magawa, so magsuswimming pa rin ako sir, basketball, para may cardio. So pag akyat ulit sir sa bundok, at talagang ano sir, feeling ko sir, Parang binata na ulit. parang binata ulit. Feeling lang. Pero yung tuhod, pang 45 years old, sir, to 44. But nonetheless, sir, I think, pag nakikita yan ng tropa, na si Batcom nga at his age, kasi around that time, sir, ang mga kaedadan ko siguro, yung mga company first sergeant, around mga 40s. But normally, sir, ako yung pinakamatanda na operating. Kasi ikaw yung Batcom, so ganon. So, maliban sa yung physically demanding siya, siyempre sir, pag na-enkwentro ka, yung adrenaline, yung lahat ng natutunan mo, pumapasok sa'yo at one time. Hindi ko rin siya ma-explain na once you are already there, wala ka nang iniisip na iba pa, nakapokus ka dun sa task mo. Importante kasi yon kasi if you fail, somebody will die because of your misjudgment. So sa battalion commander, or as any leaders will do, from platoon level hanggang battalion level, sir. Ganon. Kahit may nakakamdaman ka, bawal ka sa... Sabi nga namin, bawal pala magkasakit yung Batcom dito. But, the essence, sir, doon, ang natutuwa ako doon, kasi kung kakain, kung saan kakain, kung anong itsura ng kakainan, kakain ka along with your troops. So, doon ko ulit, sir, na-feel yung parang, yung na-feel ko nung platoon leader, company commander, na hindi ka lang bumata, feeling mo, you are still at it.